Tuwing sa sahod ka ba, mabilis din nauubos? Parang kakapasok pa lang ng pera pero ilang araw lang nawawala na at hindi mo na mamalayan kung saan napupunta. Hindi problema ang sahod mo. Ang problema kung ano ang una mong ginagawa pagdating nito. At sa video na ito pag-uusapan natin ang 8 dapat mong gawin tuwing sahod bago ka gumastos para hindi ka laging kinakapos, hindi ka laging zero at mas makontrol mo ang pera mo buwan-buwan. Kaya kung gusto mong magbago ang takbo ng pera mo, siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo. Ang number 1 ay bayaran agad ang bills. Isa sa pinakaimportanteng gawin tuwing sahod ay bayaran agad ang bills. Ito ay isa sa pinakaresponsableng hakbang para maging maayos ang buhay mo financially. Kapag inuna mo ang kuryente, tubig, internet, renta at iba pang fixed expenses, tinatanggal mo agad ang pinakamalaking source ng stress sa isip mo. Isipin mo, mas masarap gumastos o mag-enjoy kapag alam mong bayad na ang lahat ng obligasyon mo. Kapag pinatagal mo pa kasi ang bills, 2 bagay ang pwedeng mangyari. Una, magagamit mo yung pera sa ibang bagay. Pangalawa, magkakaroon ka ng penalties o disconnection at imbes na makatipid ka, mas lalo ka pang mapapagastos. Hindi naman nauubos ang pera natin dahil sa bills. Nauubos tayo dahil sa poor timing at poor priority. Kapag dumating ang sahod at gumastos ka agad sa luho bago obligasyon, doon nagkakaproblema. Pero kapag binayaran mo agad ang bills, malinaw na sa'yo kung magkano na lang talaga ang pwede mong galawin. Doon ka mas nagiging kontrolado, doon ka nagiging mas disiplinado. At tandaan mo, ang pagiging financially stable ay hindi tungkol sa laki ng sahod. Nasa tamang pag-ayos yan ng priorities. Kaya tuwing sahod, gawin mo itong rule. Obligasyon muna bago enjoyment. Bills muna bago luho para iwas stress, iwas penalties at mas payapa ang isip mo buong buwan. Ang number 2 naman ay gumawa ng budget. Tuwing sahod, isa sa pinaka-importante pero pinaka-ini-ignore ng marami ay ang paggawa ng budget. Hindi mo kailangan ng complicated na spreadsheet. Hindi mo kailangan maging accountant. Ang kailangan mo lang ay malinaw sa'yo kung saan napupunta ang pera mo bago pa man ito mawala. Kasi ang totoo, hindi naman biglang nawawala ang sweldo. Nauubos siya paunti-unti. Pagkain dito, online checkout doon, maliit na gastos na akala mo okay lang. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo ba't ang bilis maubos. Diyan pumapasok ang budget. Kapag hinati mo agad ang sweldo mo, may para sa bills, may para sa ipon, may para sa pang-araw-araw at may konting pang-enjoy, nagkakaroon ka ng limit. At kapag may limit, may control. Ang budget hindi yan paghihigpit sa sarili. Hindi yan bawal gumastos. Ang budget ay parang guardrail. Ginagabayan ka lang niya para hindi ka sumobra at hindi ka mabigla sa dulo ng buwan. At isa pa, kapag may budget ka, mas kampante kang gumastos kasi alam mong may nakalaan talaga para doon. Hindi ka nangangapa. Hindi ka nag-aalala kung may pambayad ka ba next week. Simple lang, kung hindi mo hahatiin ang pera mo, ang pera ang maghahati-hati sa'yo. Kaya tuwing sahod, bago mo simulan ang buwan mo, mag-set ka muna ng plano. Kahit sa notes lang ng phone mo, kahit basic lang, basta alam mo kung saan napupunta ang bawat piso. Doon nagsisimula ang tunay na kontrol sa pera. Number 3, magtabi agad ng ipon. Alam mo kung bakit maraming tao ang gustong-gustong mag-ipon pero hindi nagsisimula? Kasi lagi nilang sinasabi, pag may sobra na lang. Ang problema, halos walang sobra na dumarating. Kaya isa sa pinaka-powerful na gawin tuwing sahod ay magtabi agad ng ipon. Isipin mo ganito, kapag nagtabi ka muna, parang sinasabi mo sa sarili mo na mahalaga ka, na importante ang future mo, na hindi lang para sa present ang sweldo mo. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan impressive. Ang mas mahalaga ay tuloy-tuloy kasi ang consistency ang bumubuo ng momentum at ang momentum ang bumubuo ng resulta. May kakaibang confidence kapag alam mong may naitabi ka bawat cut-off. Kahit maliit lang, may peace of mind, may sense of control. Hindi ka madaling mataranta kapag may bigla ang kailangan. At higit sa lahat, nagbabago ang identity mo. Hindi ka na yung taong wala laging natitira. Ikaw na yung taong laging may nakatabi. Kaya tuwing sahod, subukan mong baliktarin ang nakasanayan. Hindi gastos muna bago ipon, kundi ipon muna bago ang gastos. Doon nagsisimula ang totoong pagbabago sa pera mo, hindi sa laki ng kinikita, kundi sa unang desisyon mo pagpasok ng sahod.
At bago ang number 4, kung bago ka lang dito, baka naman pwede mong pindutin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. At ang number 4 naman ay bawasan o bayaran ang utang. Isa sa pinaka-liberating na pwede mong gawin tuwing sahod ay bawasan o bayaran ang utang. Hindi man siya exciting, hindi siya tulad ng pag-iipon na nakikita mong lumalaki ang pera mo pero bawat hulog na binabayad mo parang may tinatanggal kang bigat sa dibdib. Ang utang kasi hindi lang pera ang kinukuha sa'yo. Kinukuha rin niya ang peace of mind mo. Kada buwan may due date, may iniisip ka, may pressure, at minsan kahit hindi mo namamalayan, dala-dala mo siya araw-araw. Kaya kahit maliit lang ang kaya mong ibayad ay gawin mo. Huwag mong hintayin na may malaking halaga ka bago magsimulang magbayad. Ang mahalaga, may progress. Kahit paunti-unti basta tuloy-tuloy. Isipin mo ganito, bawat bayad mo, binibili mo pabalik ang kalayaan mo. Binabawasan mo ang interes, binabawasan mo ang stress, at binubuksan mo ang pagkakataon na sa susunod ang pera mo ay sayo na talaga mapupunta. At habang nababawasan ang utang mo buwan-buwan, tumataas din ang confidence mo. Nakikita mong kaya mo palang umusad, hindi ka na stuck. Tuwing sahod, maglaan ka ng bahagi para dito. Kahit hindi matapos agad, ang mahalaga ay gumagalaw. Dahil ang pinakamahirap bayaran ay yung utang na hindi mo sinisimulang bayaran. Unti-unti, makakarating ka rin sa punto na sasahod ka at wala ka nang iniisip na due date. At doon mo mararamdaman ang tunay na gaan sa pakiramdam. Ang number 5 ay maglaan para sa emergency fund. Isa sa pinakamatalinong gawin tuwing sahod ay ang maglaan para sa emergency fund. Hindi natin gustong isipin ang mga emergency. Ayaw nating isipin ang biglaang sakit, aksidente, o anumang hindi inaasahang gastos. Pero ang totoo, hindi naman natin kontrolado kung kailan darating ang mga ganong sitwasyon. Ang kontrolado natin ay kung gaano tayo kahanda. Ang emergency fund hindi para sa travel, hindi para sa sale. Ito ay para sa mga araw na wala kang choice. Para sa mga pagkakataong kailangan mong gumastos kahit hindi mo plano. Kapag may emergency fund ka, iba ang pakiramdam. Hindi ka agad nagpapanik. Hindi ka agad mangungutang, hindi ka agad nag-aalala kung saan kukuha ng pera. May safety net ka at hindi mo kailangan buuin agad ng malaki. Pwedeng paunti-unti lang kada sahod. Ang mahalaga, sinisimulan mo. Kasi ang emergency fund hindi binubuo sa isang buwan. Binubuo yan sa disiplina. Isipin mo siya bilang proteksyon, parang payong. Hindi mo ginagamit araw-araw. Pero kapag umulan, sobrang nagpapasalamat ka na meron ka. Tuwing sa sahod ka, magtabi ka kahit maliit para dito dahil mas mabuting handa kaysa magsisi at mas masarap harapin ang problema kapag alam mong may nakahandang solusyon sa bulsa mo. Hindi natin maiiwasan ang emergency pero pwede nating iwasan ang financial disaster. Number 6. Bilhin muna ang mga kailangan. Tuwing sahod, isa sa pinakamahalagang disiplina na dapat mong gawin ay bilhin muna ang mga kailangan bago ang gusto. Simple lang pakinggan. Pero dito madalas nagkakaproblema ang budget. Pagpasok ng sahod, minsan excited tayo. Gusto nating i-reward ang sarili natin. May sale, may bagong labas, may bagay na matagal na nating gustong bilhin at bago natin namalayan, nababawasan na agad ang pera para sa mas importante. Ang kailangan ay yung mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban. Pagkain, pamasahe, pang-araw-araw na gastusin, basic supplies sa bahay, ito yung mga bagay na tumutulong para tuloy-tuloy ang normal mong pamumuhay. Kapag inuna mo ang necessities, mas malinaw kung magkano talaga ang natitira. At doon mo lang dapat tinitignan kung may space pa para sa wants. Hindi masamang gumastos para sa gusto mo. Ang mali ay kapag nauna ito kaysa sa kailangan. Kapag natutunan mong paghiwalayin ang dalawa, mas nagiging kontrolado ang pera mo. Hindi ka nabibigla sa kalagitnaan ng buwan. At mas kampante ka dahil alam mong secured mo na ang basics mo. Tuwing sahod, tandaan mo, siguraduhin muna ang pangangailangan bago ang pansamantalang kasiyahan. At nakakatuwang umabot ka hanggang dito dahil ibig sabihin gusto mo talagang ayusin ang finances mo. Gusto ko sanang malaman kung saang lugar mo napanood ang videong ito. I-comment mo naman sa ibaba at yan naman ay babasahin ko. Maraming salamat! Ang number 7 natin ay mag-invest o magpalago ng pera. Tuwing sahod, magandang tanungin ang sarili mo. May parte ba ng pera ko na pwedeng magtrabaho para sa akin? Dahil ang totoo,
Kapag puro gastos at puro bayad lang ang ginagawa natin, tayo lang ang nagtatrabaho para sa pera. Pero kapag nag-invest ka o naghanap ka ng paraan para mapalago ito, magiging baliktad na. Pera na ang magtatrabaho para sa'yo. Hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Pwedeng maliit na negosyo, pwedeng ilagay sa savings na may interest, pwedeng dagdag puhunan sa sideline o bagong income source. Ang mahalaga, may bahagi ng sahod mo na hindi lang nakatenga, kundi kumikilos. Kapag nasanay kang maglaan para sa investment, nag-iiba ang mindset mo. Hindi mo na laging iniisip kung paano pagkakasyahin ang sweldo. Iniisip mo na rin kung paano ito dadami. At habang tumatagal, kahit maliit na tubo buwan-buwan, naiipon din yan. Nagkakaroon ka ng extra, nagkakaroon ka ng mas maraming options. Tuwing sasahod ka, hindi lang dapat ang tanong ay, ano ang babayaran ko? Dapat may tanong din na, ano ang pwede kong palaguin? Doon nagsisimula ang pag-angat, hindi lang sa pagtitipid, kundi sa pagpaparami ng oportunidad. Ang number 8 at panghuli natin ay ang paborito nyong lahat. Maglaan ng reward para sa sarili. Oo, tama ang pag-iipon, tama ang pagbabudget, tama ang pagbayad ng obligasyon. Pero hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang mag-enjoy. Ang problema lang minsan, dalawa ang extreme. Sobra ang gastos o sobrang higpit. Kapag sobra ang gastos, nauubos ang pera. Kapag sobra naman ang higpit, napapagod ka at nawawalan ng gana. Kaya ang tamang approach ay balance. Mag-set ka ng maliit na porsyento ng sahod mo na pwede mong gastusin ng walang guilt. Pwedeng pagkain sa labas, maliit na bagay na matagal mo nang gusto o simpleng treat sa sarili. Basta nakaplano at may limit. Kapag may nakalaan talagang reward, mas tumatagal ka sa disiplina. Hindi mo nararamdaman na deprived ka. Hindi mo nararamdaman na puro sakripisyo. At tandaan mo, ang goal ng paghawak ng pera ay hindi lang para mag-survive. Para rin ma-enjoy mo ang pinaghihirapan mo, pero sa tamang paraan. Tuwing sahod, siguraduhin mong may balance, may responsibility, may growth, at may konting reward dahil mas sustainable ang financial journey kapag may kasamang saya. At ngayong alam mo na ang dapat gawin tuwing sahod, nasa iyo na ang susunod na hakbang. Hindi mo kailangan gawin lahat agad. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang importante, magsimula ka. Pumili ka kahit isa o dalawa dito at gawin mo ng consistent sa susunod mong payday. Tandaan mo, hindi nagbabago ang financial situation sa isang malaking desisyon. Nabubuo ito sa maliit na tamang desisyon na inuulit buwan-buwan. Tuwing sasahod ka, huwag mo nang hayaang mawala ito ng walang direksyon. Bigyan mo ng plano, bigyan mo ng purpose dahil kapag may sistema ka, mas kontrolado mo ang pera mo. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.